o maiiwanan. Dahil sa mga ito, ang pangunahing susunod ko sa aking pagtatlo ay zero korupsyon. Dalawa ang korupsyon sa aking bansa ngayon at nawawalan ng tiwala ang bayan sa aking pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako'y magiging senador, ako ang magiging kalapagtantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay may lalaan para sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang bahid na korupsyon ang ating pagkatao. Dapat nangarasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problema nito kung ipapakamalutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinutawan o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan mayroong tapat na pag-ulat ito para maging mula ng taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga, isusunod natin ang death penalty para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Sa aking panukala, bawat kandidato na nais maglingkod sa bayan ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang full commission kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling mayroong pagdapat na galaw ang pera mula sa kabanin ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi magpapalayan ng Diyos ang ating bayan kung mayroon akong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalapit nito ay paglalaman ng hustisya at katotohanan kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo pagiging malapit sa pamilyang Duterte. Naunawan kong bigat ng pangakit kawalan ng hustisya, naniniwala ko na panatunaw kong magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag natin hayaan manaig ang mga kahamak sa pera at kapangyarihan. Tandaan, re-eleksyon, ako si Pastor Polo Kibuloy ang nagsusulong ng mga plataforma nito. Death penalty sa mga kurap ng barangong magnanakaw, tuloy ang pagsuko sa salot ng droga, CPP-NP, MDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan bawat sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kanisan, ay kagandahan at kalusugan. Dinisyon natin ang Pilipinas mula sa mga kurap na magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payagungit ang mga alamay mula ang mga pulo sa kapaligiran. Isulong rin natin ang national supply highway system sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin natin first world country ang bansa. Hindi imposible yan. Simulan natin ang eleksyon. Pilipinas, subukan natin magbago at may presidente. All straight Pilipinaman. Number 10, Atty. Jimmy Mondo. Number 22, Senator Bato de la Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Atty. J.B. Lindo. Number 34, Atty. Raul Lambino. Number 38, Congressman Rodante Marcoleta. Number 56, Atty. Pete Rodriguez. Number 58, Pino Salvador. Number 42, Dr. Richard Mata. At ang inyong lingkod, Pastor Polo Kibuloy, number 53 sa Marota. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas na mga.